Hello bes, kumusta po? Kumusta? Ngayon na po, medyo matagal-tagal din ho tayong hindi nakagawa ng video. Ano po? Ngayon, gagawa tayo, ito'y pag-usapan naman natin tungkol dun sa mga bomba gold. Ano? Bomba gold dahil alam naman natin na napakauso ngayon or masyado nang maraming nagbebenta ng ginto ngayon. No? Nandyan yung subasta, nandyan sa mga online selling, no? Tapos, nandyan yung sa mga department store, may makita tayong mga ganyan. Meron namang sa tao-tao lang, no? Hindi lang sa online, minsan mga kakilala natin, nagbebenta ng ginto. Siguro, alam nyo rin po na yung ginto ay napakagandang investment, no? Napakagandang investment. Dahil ngayon po, ang ginto ay napakataas na. Bumulusok, no? Napakaganda ng presyo ngayon ng ginto. Yung may mga ginto nang naitabi dyan, alam nila na yung hindi pa nakakalam, alam niyo po, napakataas na po ng ginto ngayon. Ngayon, bago ko ipagpatuloy yung aking ang pag-uusapan natin na tungkol sa bomba gold, sa mga bago sa aking channel, or hindi pa nakapag-subscribe, napadaan lang po, manghihingi ako sa inyo ng paki-subscribe na lang po, paki-share itong video na to, tapos paki-like, gusto ko lang magpakilala sa inyo, ako si Fred Herrero. Dati kasi akong yung i-share ko sa inyo, yun yung mga experiences ko, dahil matagal ako sa pawn shop company, correct, tama. Matagal ako sa pawn shop, ako isang nag-appraise, nag-appraiser po ako sa isang pawn shop, Kaya yung mga nalalaman ko po when it comes to jewelry, pwede kayong mag-comment, pwede kayong magtanong sa akin kung tungkol sa ginto, Ngayon, balik na tayo dun sa ating topic, yung bomba gold. Alam niyo po, marami kasing nagsasabi yung mga bomba gold ganyan, ganun. Sa madaling sabi ang bomba gold, sa madaling pagkakilala natin, ang bomba gold ay isang fake, fake jewelry. Pero yung bomba gold kasi, maraming pag pinasok sa mga tulad ng mga pawn shop, kahit minsan nga sa mga nagbabayan sale, minsan nalulusutan sila sa ganyan. Dahil yung bomba gold na kasi maraming klase, maraming uri ng bomba gold. Nandyan kasi unang-una. Nandyan yung silver or kahit anong metal, pwedeng bakal, mga tanso, yung mga babalutin yan ng makapal na ginto, parang plate siya. Babalutin yan. Babalutin ng isang ginto, tapos parang dinidikit nila yan, Parang dinikit. Tapos, yun, maganda pa kagawa. Talagang pinaghirapan ng mga fakers yan, ng mga sindikato na yan. Tapos meron pang bomba gold na hindi naman ganun ang paraan. May mga bomba gold naman na yung mga jewelry katulad ng mga mesa ring, yung mga dorm, yung mga hikaw po na earring po, kahit anong klase basta mga halo siya. Ang ginagawa po nila, binubutasan, ine-injectan nila ng mga yung tulad ng tanso, ine-injectan nila ng mga metal, or pwede nilang yung mga wire, yung wire na maliliit na wire na tanso, ginugupit nila maliliit yan, pinong-pino yan, tapos pinapasok sa likod, lalong-lalo na yung mga mesa ring, yung mga Saudi gold po, or yung mga earring mga pulsera, ini-inject nila yan, or pinapasok sa loob. Nagbubutas sila, tapos doon nila nilalagay yung mga pinong-pino na mga tanso, Mga tanso. Or kahit anong klaseng metal para maipasok sa loob, para bumigat, Bibigyan ko kayo ng isang sample ng pulsera, halimbawa, katulad nito, Ito ay isang uri ng bomba gold, Pero hindi ito
yung kababanggit ko lang na nilalagyan ng nilalagyan ng mga pinong-pinong mga metal, katulad ng mga tanso, no? Iniwas sa likod, tas pinapasok kasi mga halo nga. Ito kasi hindi ito halo, no? Solid po ito. Solid po ito. Makapal ang ginto nito. Kaya pag inuri mo to, kahit kiskisin mo ng kiskisin to, ang mangyayari, gold talaga. Kahit lagyan mo ng asido, gold talaga siya. 18K gold. Ano ho? Ganun. Ba't ito naputol? Ba't ito putol? Kasi nung ito ay matagal na ho sa akin ito, nung na-discover namin sa pawn shop ito, pinutol namin to. Kasi pag hindi natin pinutol, hindi namin malalaman na yung loob niya ay hindi ginto. Ano ho? Kaya ako lang na-detect ito na hindi siya ginto sa loob, sa ibabaw lang ginto niya, makapal, kahit idadaan mo pa sa mga kapildilihan, no? Kasi usually kasi sa pawn shop, nililiha nila yan eh. Nililiha namin yun, bago namin kinikiskis sa black stone. Kahit ililiha mo ito, hindi mo pa rin malalaman na ang loob niya ay hindi ginto. Kaya ko lang nalaman ito, ginamitan ko kasi ng kikil. Ginamitan ko kikil dahil sa tagal ko na ho sa pag-a-appraise, sa mga kaming matatagal na sa pag-a-appraise kasi, madalas na kami, nakaka-detect na kami ng mga bomba gold, no? Kaya, kinikil ko to, no? Nakita ko yung ilalim niya ay hindi ginto. Ano ho? Pagkikil kong ganyan, sabay sinilip ko ng loop lens at pinatakan ko ng asido. Yung kung saan ako kumikikil. Tapos alam naman natin, no? Nag-green yan, bumubula yan pag hindi gold yung kailaliman yan. Kaya doon ko na-discover na ito ay bomba gold. Tapos meron pa pong isa, sample, no? Ito sing-sing naman, no? Bomba gold din po ito. Pinutol ito. No, pinutol. Kasi pag hindi natin puputulin to, hindi natin malalaman na yung loob niya ay hindi nyo lang masyadong kita kasi, no? Pag pinutol kong ganyan, nakakita na natin agad na may white metal sa ilalim. So, sa madaling sabi, ito ay bomba gold. Ano? Kaya kung nalalaman po ito ay bomba gold dahil yung mga pawn shop po kasi may mga ginagamit kaming iba't iba, hindi lang kikil, no? Meron din po tayong yung sinasabing pin vise, no? Pin vise, pwede pambutas namin yan. Pero nakadepende po, hindi po lahat ng jewelry ay binubutasan, no? Depende po yan, katulad nito, natingin ko, bomba gold siya, binubutasan ko ng konti, at sinilip ko ng loop lens, doon ko nalalaman na bomba gold ito. Ano? Kaya marami pong bomba gold. Ngayon, madalas po kasi naglalagay sila sa mga bomba gold, no? Yung mga katulad ng Saudi, no? Mga Saudi gold, dahil yun yung mga halo. Yung mga mesa ring, no? Paano ba natin ma-detect? Paano natin malaman ng isang jewelry ay hindi purong ginto hanggang sa kaila-ilaliman, no? Lalong na yung ingat kayo sa mga online selling, at yung kahit mga kakilala nyo pa, may mga kakilala pang nagbebenta ng ginto, yung pala ay bomba gold, no? May nagsabi nga na nakita ko, narinig ko lang, no? Napanood ko. Sabi, kung bibili ka sa, wala naman siyang binagay ko na jewelry store, no? Magdala ka raw ng asido, no? Magdala ka asido, magdala ka ng kikil, na malit na kikil, para sa akin, pwede magdala ka ng kikil o magdala ka ng asido kapag ang nagbenta sa'yo, tao-tao lang, abutan lang, no? Pwede mong kausapin siya na pwede kikilang ko to, pwede kong
Patakan ng asido after kung makikilan. Kasi doon mo malalaman yung bomba gold, eh, no? Kikilan mo, patakan mo ng asido, ano ho? Ang tawag niya namin ay palaman, eh, no? Palaman. Sa lingwahe, no? Sa salita namin sa mga sa pawn shop, tama na palaman, no? Pero bomba gold yan. Eh, pareho lang po yan. Ngayon, pag magdala ka kasi ng kikil, hindi pwedeng dadali mo yung kikil o yung asido sa jewel store. Dadala ka doon, hindi ka sa subastahan. Bibili, magdadala ka ng kikil. Hindi papayag ang sales lady o yung may-ari ng jewelry, nakikilan mo yung item niya. Ano ho? Kaya wag kayo magdala ng kikil. Pwede magdala kayo ng kikil kung tao may nagbenta sa inyo, kapitbahay mo, kakilala mo, kausapin mo, pwede kong kikilan to ng konti, no? Para malaman natin kung talagang ginto hanggang sa ilalim. Ano? Pero hindi mo pwedeng sabihin, mo sa online, bilhin mo sa online, sinabi ganyan, ganito, ganyan po, ano po. Hindi pwede kikilan mo muna, no? Kaya pag mo bibili ka sa jewelry store, no? Or subasta. Pag sa jewelry store na lang, palagyan na lang natin sa mga department store, ano? Pupunta ka doon, bibili ka, no? Ang pwede mong dalhin siguro, para sa akin, pwede ka magdala ng magnet. Pero sabi ng iba, magnet, paano kung silver? Hindi naman kasi magnetic ang silver, eh. No? Paano kung tanso? Hindi rin naman magnet yun. Ano ho? Kung bakal na mamagnet. Ano ho? Pero nakakatulong din ito. Nakakatulong din ng malaki ang magnet. Ano ho? Nakakatulong ang magnet. Ngayon, pwede niyong dalhin. Kasi kung mahilig rin lang kayo na sa jewelry, magdala kayo ng low lens. Aralin nyo to. Pag-aralan nyo po ang gumamit ng low lens 10 times, 10 power na low lens ang gamitin nyo. Kung mahilig rin lang kayo bumili ng jewelry, no? Total, mura lang naman to, eh. Mabili sa Shopee to. No? Aralin nyo to, paano gamitin ito. Tapos magdala kayo ng magnet. Ano? Ngayon, isa sa paraan, halimbawa, kasi sa mga jewel store, mga brand new yung ano nila, eh, yung mga brand new yung mga item nila doon. Kaya nakakasiguro din tayo, walang bomba gold doon. Hindi naman po pwede papayag yung isang jewel store, may makalusot ng mga bago kasi yan, brand new yan, galing ibang bansa yan, galing sa ano yan, mga imported, no? Hindi nagbebenta ng bomba gold. Iwasan yung mga bomba gold. Madalas doon po natin nakakita yan o makaka-encounter ka ng mga bomba gold, yung minsan tao-tao lang nagbenta sa inyo or yung nagbabayan sell, no? Yung may nagbabayan sell, sa tabi-tabi mayroon silang display, ganyan, tapos bayan sell sila, no? Tulad yung mga may nakikita tayo sa mga may mga stante lang, lalo dyan sa may bandang recto, stante lang, ano? Tapos bibili ka lang ng jewelry. Ingat ka sa doon. Ingat ka sa mga ganyan. Kasi po pwedeng bomba gold po yun ang mabili ninyo. No? Ngayon, isa sa mga paraan na pwede nyo ma-detect, no? Bukod doon sa may low lens kandala, mayroon kang magnet, ano ho? Pag once na malaman mo ang isang item ay tulad ng Saudi gold. Ang Saudi gold po kasi, karamihan yan, or ang Saudi gold talaga ay mga hollow yan. Hollow jewelry yan. Hollow gold po yan. So, pag alam naman natin, pag hollow ay magaan. So, doon na po pwedeng i-apply mo yung sound technique. No? May stone ka dala, may black stone, or anong dala mong stone. No? Apply mo ng sound technique. Siguro, alam nyo naman po siguro, kang isang bagay na walang laman, pag binagsak mo sa isang solid na bagay, iba yung sound niya kaysa may laman siya. Yun yung sound technique po. Tapos yung weight niya, yung bigat niya. Kasi pagka yung mga measuring na Saudi gold katulad niyan, magaan lang po yan. Pag mabigat na, nagtimbang mo, measuring, pang James ring, nagtimbang na ng 10 grams
9 grams, magtaka na po kayo dyan. Dapat sa 3 grams, 4 grams, magano'n po, something like that. Depende po sa kapal ng ginto, ano ho. Kaya, ingat po kayo sa gano'n mga best, no? Marami kasi ang mga bomba gold ngayon. Ingat ka, dahil lalong-lalo na yung mga nagbebenta sa online or sa mga tao-tao lang. Minsan kasi, kahit kakilala natin, kumpare natin, pinsan natin, kaibigang matalik natin, nagbenta ng jewelry sa inyo, minsan nakikisuyo lang o ano lang yung may isang kaibigan din siya na hindi mo naman kakilala. O pare, sabi, benta mo itong alahas ko, kailangan ko ng pera eh. O ngayon, benta. Walang kalam-alam yung kakilala mo na bomba gold pala yun. Kaya nagkatsyempo na sa'yo lumapit dahil siguro naisip niya bagong sahod ka or bagong tanggap sa bonus o ano man, no? May pera ka, lumapit sa'yo ngayon, binenta ngayon. Siyempre, kaibigan, nandun yung tiwala. Pag sinabing kaibigan kasi, kamag-anak, kaibigan, best friend, ano ho. Ingat po kayo din, baka minsan, nabili mo ng bomba gold, pag dating mo sa pawn shop, yung pala hindi pwede, bomba gold pala siya, masisira pa yung relasyon nyo bilang kaibigan, bilang kamag-anak, dahil lang po sa isang bagay na ganyan, no? Yung kamag-anak mo nang nagbenta sa iyo ay hindi naman niya alam na bomba gold po yung nilapit niya sa iyo dahil nakikisuyo lang din, halimbawa nakikomission lang din siya doon sa kakilala niya na may-ari ng jewelry. Ganyan po, iwasan po natin sa ganun mga best, no? Kaya pag bibili kayo ng alahas, ingat lang po, ingat lang po tayo dahil napakaraming fake ngayon, mga best. Kahit nung panahon pa natin, nung panahon ko pa, maraming fake talaga. No? Kahit minsan, mga trained na, may mga training na, may mga workshop na sa gold, nalulusutan pa. Lalong-lalo na yung mga baguhan. Ano ho? Kasi magaling ang mga sindikato. Magpalusot, mag-approach, paano ka lituhin. At alam nila ang timing, paglapit nila sa'yo. Timing, approach, ganun po yung ginagamit nila. No? Approach nila, ang ganda ng salita nila. Kaya yun, minsan, na tayo, nawawala sa tayo sa focus, mga best. Yun na po, pasensya na, napahaba ang aking video, mga best friend. Hanggang sa muli, pwede kayo mag-comment sa akin, mag-message dito, or pwede kayong dumiring sa page ko. Kung may mga katanungan ho kayo, ayun po, no? Basta pagdating sa jewelry, sa mga gold po, or other metal, precious metal po, pwede niyo akong message po. Ano po mga best friend. Hanggang sa muli po, bye-bye, yun na po.